Nagiinit na usapan, umaatikabong pangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Happy and positive lang always, mga sausawero at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa O'Brien, ready na rin ba? Tara nang magtsikahan, Hans. Kayo, ready na ba? Ay yes, sasabat talaga kami dyan! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisawsaw taran ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Sinong sisimangon? Sinong ngingiti? Ang mga problema Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Hello mga kapatid! At para sa isang happy afternoon, isa munang huwaw! Naku, alam kong nag-iisip na ang aking mga kumare kung anong ihahandang ulam mamayang hapunan. Aba, teka lang muna. Relax lang muna kayo dahil alam kong mukhang masarap yan. Pero bago kayo mamalengke at ihanda ang inyong lulutuin, abay, para hindi kayo malito, tumutok muna kayo sa F2F dahil maaga pa lang ay hahainan na namin kayo ng mga maaanghang at mga masasarap na panoorin na usapan. At syempre, sigurado naman din ako makikisalo at makikisawsaw ang ating mga sawsaweros mula sa ating fanpage sa Facebook. Ito ay galing kay Alan Hamias Garcia. Hi, good evening, Chang Ami. Gabi na dito kasi sa UK. Ang ganda po talaga ng F2F. Super nakaka-relate kami sa iyo, sa trio Tagapayo at sa cute na si Hans. Sana po marami pa kayong matulungan at mabigyan ng payo. At sana po makarating din kayo dito sa UK. Number 1 kayo dito at laging pinag-uusapan at nawawala ang aming mga pagod sa tuwing kami nanonood ng inyong show. More power and God bless you all. Binabati ko rin po ang aming pamilya dyan sa Isabela at lahat ng aking mga kapitbahay. At ganun din, hi din pala kay B1 at kay B2 at sa lahat ng inyong staff at lalo na sa mga katulad naming mga sausawera. Thank you, Chang Ami. You're the best. Thank you so much sa ating kapatid na si Alan. At talaga namang dumarami na ang imbitasyon. Gustong-gusto rin po namin na makarating dyan sa UK. Pero busy lang po ngayon kasi si Hans, kaya hindi pa kami makapunta dyan. Pag medyo nakaluwag na siya, naku, nalungkot tuloy yung mga staff. Oo, kasalanan ni Hans. Busy kasi siya, kaya hindi po kami makaschedule na pagpunta dyan. Malay ninyo isang araw, marinig nyo na lang, F2F invades United Kingdom. Naman! Oh, di ba? Ang saya niyan. Pero dun muna tayo sa malapit. Unahin natin ang Hong Kong. Para hindi naman magtampo ang mga OFW natin mga mahal doon, hindi ba? Pero syempre, kahit ano pa man, saan mang lugar yan, at kahit kailan, ako pa rin ang inyong nag-iisang pambansang kapitana. Ang inyong cap na si Chang Ami na hindi magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema kaharapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang sinasabi kong ang kadahilanan kung bakit hindi muna kami makapunta ng UK dahil siya ay busy sa kakapunta sa UK, si Hans Mortel. Isang happy afternoon! Isang happy hapon sa inyo, mga sausawera. Totoo yun, tama yan. Magpaka-busy tayo para marami tayong productive na nagagawa at na-share natin, syempre, ang ating mga pinagpaguran sa ating mga mahal sa buhay. Abay, kung wala tayong masyadong ginagawa, parang hindi ba? Hindi masaya yon. Kaya kailangan gayahin natin itong mga susunod nating makikilala. Dahil bukod dito sa face-to-face, sila ay busy din sa kanilang mga karera. Ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang busy nagpapatakbo ng kanyang clinic, ang Clinic of the Holy Spirit, Dr. Camille Garcia. At ang nakakasampung misa sa isang araw, busy nating Father, Sunny Merida. Mga kapatid, ang ating trio Tagapayo. Nakutsyang mukhang napag-usapan natin ng busy, abay, may isang lalaki daw na nagbisi-bisihan sa isang
maling gawa. Kaya eto't hinahunting ng isang buong angkan? Ay, totoo nga. Buong angkan ang nagagalit sa kanya dahil huling-huli siya at ang kanyang kalukadidang na sweet habang nasa lapengke. Oh my gulay! Talong at ampalaya sa kanila'y pinanglatay. Naku po, ito ang ating face-to-face issue of the day. Walang ibang nararamdaman si Ate Ofelia para sa kanyang hilaw na manugang kundi ang matinding galit. Wala nang ginawa kundi mag-inom, ng babae. Pag may trabaho naman ako, okay naman ako sa kanila. Kapag nawalan ako ng trabaho, inalipusta nila ako. Nagpapasensya na nga kita simulat sa pool. Wala kang pagbabago. Nay, alam ko naman po, marami akong pagkukulang. Ano magagawa ko? Talagang mahirap po magtrabaho. Wala kang kwentang manugang. Hilaw na biyenan versus hilaw na manugang. Paghaharapin na dito lang sa Face to Face. Mga kapatid, buwisit na buwisit raw talaga siya sa pagiging babaero ng kanyang hilaw na manugang. Nabisto raw kasi nila ang kataksilan pero anak pa niya ang naagrabyado, ang binalikan at sinaktan. Bakit kaya? Narito po para ikwento sa atin ang naging pangyayari. Si Aling Ofelia Cunanan. Pasok! Aling Ofelia, magandang hapon po. Sino po itong inyong nirereklamong hilaw ninyong manugang? Si Rodel ho. Rodel, ano po ang nangyari? Wala na nga akong trabaho. Tapos, sige pa inom, sige pa tambay. Nambubugbog pa ng Bakit po siya asawa. walang trabaho? Nung una ho, may trabaho siya. Oo. Nung isa pa lang ang anak nila. Ilan na po ang anak ngayon? Ngayon ho, 2 na. Okay. Tapos ho, nung una may trabaho siya. Oh, bakit daw po nawala ng trabaho? Ano pong dahilan? Eh, kakainom po niya, kakainom hanggang sa natanggal sa trabaho. Natanggal. Naku, yan ang sinasabi natin eh. Minsan na nga lang magkaroon ng trabaho, hindi pa pinahalagahan. Pa-extra na lang po ngayon. Oo. So, ano po yung nangyaring sa palengke? May naging away daw po doon. Anong nangyari doon? Meron ho, kasi po, nasalubong ko yung kumari ko. Sabi ho niya sa akin, Hoy Mars, yung manugang mo may kasamang babae. Ah? Nakaakbay doon sa Saan babae. daw nakita? Sa palengke ho. Okay. So, pinuntahan ninyo? Oo, sinabi ko sa anak ko. Okay. Tapos ho, pinuntahan namin mag-ina. Mhm. Yun nga po, nakita nga ho namin sila magkasama. So, diretsahang tanong, pinagtulungan po ninyo yung kasamang babae. Oo, pinagtulungan ho Eh, namin. hindi pa ho ninyo alam, baka naman ho pinsan. Hindi ho. So, talagang, kumpirmado na sila. Oo, talaga po sila. Inamin po ba nung inyong manugang? Marami hong nakakakita, opo. Inamin sa inyo? Oo. Eh, bakit daw siya nagkaroon ng babae? Anong dahilan? Eh, sabi ho niya, kasi po, madakdak daw akong biyanan. Kasama po ba kayo sa bahay? Oo, kasama ho kami sa Kasama kayo sa bahay. Ilang taon na po ba yung anak ninyo? 19 na ho. Lagi ho silang nag-aaway. Siyempre, naririnig namin, tapos binubugbog pa yung anak ko. Kaya naman pala nakikialam na si nanay. Pero yung umuwi na po ba? Matapos ang insidente na yun, umuwi na po ba yung inyong manugang na hilaw? Nung linggo, umuwi. Oo. Tapos ho, Martes, umalis na naman hanggang sa hindi na naman bumalik. Galit din daw ang kanyang nararamdaman para naman sa kanyang hilaw na biyenan. Paano nga ba kasi? Sukang-suka na rin daw siya sa buong angka ng kanyang kinakasama. Naku, bakit mo naman nasabi yan? Rodel Dayalino, pasok! Rodel, bakit mo naman nasabi na sukang-suka ka na sa buong angka ng iyong kinakasama? Kasi po, kada uwi po ako ng bahay, bunganga kagad naririnig ko, bunganga kagad ng biyanan ko naririnig ko. Anong sinasabi sa'yo? Tapos, palamunin ng araw ako, tapos wala ng araw ako trabaho, gabi pala ako umuwi, tapos lasing pa. Eh, bakit ka nga naman lasing? Eh, kasi naman po, kaya naman po ako naglalasing kasi dahil na rin sa kanila eh. Pag pumipirmi po ako dun sa bahay nila, Hoy, ang tigas ng mukha mo, hindi ka... Ano ka? lagi po nakakasing Sandali lang po, Aling Ofelia. Pero,
Rodel, kahit naman sino siguro, umuwi ka ng gabi tapos lasing ka pa, magagalit din naman talaga. Yung bunganga po kasi nito, hindi po kasi tumitigil pag nandun ako sa bahay. Kaya ang ginagawa ko po para makaiwas, pupunta po ako sa barkada ko. Pero diretsa ang tanong, Rodel, yung nakitang babaeng kasama mo sa palengke, yun ba ay ang iyong number 2? Opo. Nako. Mismong si Rodel na ang umamin na oo, number 2 niya yon. Tapos umuuwi ka gabi, tapos nakainom pa. Naku, baka tutukan po ninyo ang nag-iisang barangay hall on air sa buong mundo. Ang face-to-face. Abangan natin ang paliwanag ni Kuya Rodel. Naging pabayaan na po kasi sa sarili si Jovelyn. Naging dugyutin na po sa sarili. Tapos yung mga, di niya na po maalagaan yung sarili niya. Dami namang kailangan kay Kuya Rodel. So, kailangan, pagdating mo, fresh na fresh pa si Jovelyn. Pero yung number 2 mo, laging fresh na fresh para sa'yo kasi bago pa lang eh. Opo, Ah!